Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo sa umagang ito. Bago po tayo magsimula, pwede po ba nating ngitian, kawayan? At sige po, welcome po natin ang bawat isa. We welcome you po sa 9 a.m. service. Kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo. And to the online people, good evening po sa inyo. Sige po, pwede po palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let's clap our hands to our God this morning. Let's be excited. Ano po? Tayo ay magpupuri sa Panginoon. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Yes, Lord. We will praise you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Yes, God. Hallelujah. You are worthy of every praise. Come on, we sing to the Lord. Goodbye yesterday, I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Thank you, Lord. I've been born again. Come on, let's celebrate it today. One more time. We sing to the Lord. Goodbye yesterday, I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I'm on resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again. Hallelujah, I've been born again. Come on, we proclaim today. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. I'm dancing on the grave. One more time, we sing. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. I'm dancing on the grave where I once lived. Goodbye yesterday, I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Say, praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. I'm dancing on the grave where I once lived. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow. I'm dancing. One more time, we sing. Again and again and again and again. Thank you, Lord. You traded my sorrow for something to sing. I'm dancing on the grave. One more time. Again and again. Thank you, Lord. You rescued me, God. I'm dancing on the grave where I once lived. Come on, we declare today. I have decided to follow Jesus. The world behind the cross before, I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind the cross before, I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind the cross before, I won't turn back. I have decided, we sing, to follow Jesus.
behind the cross before I was hurt. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. I'm dancing on the grave that I once did it. Again and again. Come on, we sing to the Lord. Thank you, Jesus. I'm dancing on. One more time. Say again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. I'm dancing. One more time. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess. Thank you, Lord. I'm dancing on the grave where I once lived in. Oh, praise the Lord, I've been born again. Thank you, Lord. Praise the Lord, I've been born again. Hallelujah. Come on, let's clap our hands. For we are born again because of Christ. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. Let's clap our hands to our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, sa umagang ito, let's all be excited. Let's desire to worship the Lord today. Hallelujah. Hey. Let's get it out, we sing. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your life. Yes, Lord. Let the earth sing. You are freedom. Turn my darkness to light. Thank you, God. Welcome me in with open arms into one empty life. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, you saved my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. Yes, Lord. One more time, we sing to Him. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your life. Thank you, God. Let the earth sing. You are freedom. Turn my darkness to light. Glory to you, Panginoon. You welcome me in with open arms into one empty life. Say, I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, you saved my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, you saved my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. Hallelujah. Come on, let's praise the Lord. Thank you, God. We say, you welcome me in with open arms into one empty life. Come on, church. Not ashamed of the gospel, Lord. Come on. Your power, your love, you save my soul. Now I'm alive in you.
Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Come on, pwede bang palakpakan natin si Lord if you are grateful, if you are thankful sa Kanya. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. We are so glad, Panginoon, that nandyan ka, Panginoon. Ang Diyos na pwede naming panghawakan, panampalatayaan, na handun ng katotohanan sa kapangyarihan mo, Panginoon. Ang Diyos na siyang nagliligtas, Panginoon. Sumasaklolo, Diyos, sa buhay namin, Panginoon, at sa aming kaluluwa. Ikaw ito, Panginoon. Salamat, Jesus. Hallelujah. At Lord, sa umagang ito, Ikaw ang aming maging patuloy na pundasyon, Diyos, sa aming buhay, God. Hallelujah. Come and lift our hands sa Panginoon today, church. If you're the person who is saying, God, Ikaw ang aking pundasyon, Diyos. Come on, lift your hands up to the Lord. Ikaw ito, Panginoon. More than wealth, God. More than possessions, Lord. More than everything, God. Ikaw ang aming pundasyon, Diyos. Sabi ng iyong mga salita, You are our cornerstone, Panginoon. Ikaw ang batong pwede naming sandalan, maging sandigan ng aming buhay. At kailanman, Panginoon, Lord, hindi mag-fail in our lives, God. Hallelujah. Come on, let's put our trust in the Lord today. Hallelujah. Lord, we praise you, God. We worship you. We put our hearts, our minds, our lives. We put our trust in you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Yeah. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. Hallelujah. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He won't. Hallelujah, Lord. He won't. Come on, we sing it to the Lord. He won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't. Hallelujah. Thank you, Jesus. He won't fail. He won't fail. Come on, we sing it out. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. Yes,
to you, God. He won't fail. He won't fail. He won't. Hallelujah, Lord. Come on, let's sing to Him. He won't. Believe in the Lord, He will never fail. He won't fail. He won't fail. You will never fail, my God. Not even once, Lord. Not even once you failed, God. Hallelujah. Rain came, wind blew, and my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, if you believe in the Lord, just say, rain came, wind blew, and my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Louder now, church, we sing. Rain came, wind blew, and my house was built. Thank you, Lord. I'm safe with you. I'm gonna make. Come on. Rain came, wind. Hold on to the Lord. My house built on you, God. I know I am. Come on, believe. Gonna make it through. Rain came, wind blew, and my house was built. Thank you, Lord. Hey. I'm safe with you, Lord. Come on, let's declare it. We say, I'm gonna make it through. Come on, hold on to it today. I'm standing strong on you, God. We are Lord. My house was built on you. Whoa, whoa, whoa. I'm gonna make. Come on, let this be your prayer today. My house was built on you. Christ is my firm foundation. Yes, He is. With everything around me shaking, I've never been more glad. Come on. I put my faith in Jesus. Thank you, Lord. He's never let me down. He's faithful through generation. Yes, He is. One more time. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. With everything around me shaking. Thank you, Lord. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. Thank you, God. He's never let me down. He's faithful through generations. Ooh, so one more time, say,
Lord today. That I put my faith in Jesus. Yes, Lord. He's never let me down. He's faithful through generations. Oh, so why would he? Come on, let's get it out. He won't. Hallelujah, Lord. He won't. He will never fail. He won't fail. He won't fail. He won't. Hallelujah. Come on, believe in the Lord today. He won't. We believe in you, God. You're the God that never fails. He won't fail. He won't. Come on, church, we sing with all our hearts. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Hallelujah. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, God. Kung Diyos na time and time again, Lord, kung Diyos na nagsasabing, you will never fail, God. And Lord, we believe in you, God. We trust in you that you're the God who knows everything, who holds our lives, Panginoon. And Lord, we will trust in you that you will never fail, Panginoon, sa aming mga buhay. Diyos, sa umagang ito, buong puso namin, buhay namin, Panginoon, binubuksan namin sa iyo. Use your words today to teach us, Panginoon, to, Lord, have faith in you more sa aming mga buhay. We pray for our pastor, Panginoon. Use him, Lord, to preach your word to your people sa araw na ito, Diyos. Salamat, Panginoon. And God, we will declare always, you are Jesus, our firm foundation, God. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Muli, Diyos, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, Ama. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Ready na po ba tayo makapakinig ng salita ng Diyos? Kayo po mga nasa online po, mga nakikinig sa amin, sige po, hayaan nyo that you also, naniniwala ako na may mga gustong sabihin si Lord sa bawat isa sa atin. Gusto kong basahin ang 1 King chapter 19 to 21. Sige po, pwede niyo po ako din samahan sa pagbasa. Sabi dito, so he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat. Ang pinatutungkol dito ay si Elijah. Wag po tayong malito, no? Si Elijah at si Elisha. But in this verse 19, ang sinasabi dito ay si Elijah. Sabi dito, so he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him. And he was with the 12. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him, to Elijah. Yung binatuhan. Verse 20, sabi dito, and he left the oxen and ran after Elijah and said, please let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. And he said to him, go back again for what I have done to you. Verse 21, sabi dito, so Elijah turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh using the oxen's equipment and gave it to the people, and they ate. Then he arose and followed Elijah and became his servant. So, ito po ay ang ating pong pag-uusapan, medyo
medyo mabigat to ng konti at ako naniniwala na ito ay para sa lahat, no? But sige po, hawak lang tayo kasi maybe hindi tayo medyo masyadong komportable dito because this is about calling, no? At ako naniniwala na sa isang banda, ang bawat isa sa atin ay merong panawagan, no? Gusto kong sabihin uli na ang bawat isa na mga nakakilala sa Panginoon ay meron po talagang panawagan. At napakahalaga nitong ating pag-uusapan, although masyadong mataas yung level na nung klase ng usapan dito, but sige, hayaan natin, at least makita natin na hindi pala biro, no? Yung nakapaloob kapag andun tayong tinatawag na ng Diyos. No, hindi para tayo takutin, kundi magkaroon tayo ng understanding dito na hindi biro ang sitwasyon, no, ng isang tao na kapag tinawag siya ng Diyos ay hindi yung parang wala lang, no? Parang tinawag lang ako ni Lord, no? Meron, pwede kong sabihin na may kaakibat ng sakripisyo ba, no? Hindi ko alam, no? But pupuntaan natin yan. Nung last Friday, kung bakit ko to na pag-isipan na mai-share to, no? Tong message na ito sa atin because I think si Lord, nandito na siya sa ganitong season, no? Na si Lord ay tumatawag ng kanyang mga anak. Last Friday, I remember that I have three group of people na kausap ko that may kinalaman sa panawagan because hindi naman counseling, kwentuhan, but napupunta doon sa calling, no? At yung plano ng Diyos. But praise the Lord because yung mga tao na kasama natin, because that, iba sa kanila, wala pa talaga silang commitment sa church, but they committed, no, after ng aming conversation. So, matagal din kasi from morning to evening ako. Umabot ako hanggang umabot ako ng alas 10 ng gabi, no? Sunod-sunod yung iba't ibang tao at iba't oras yung na ibigay ko sa kanila. But praise God, no? Hayaan natin na sa umagang ito ay hindi man tayo pa nakakapag-copy-copy, no, sa ganitong usapan, but hayaan natin na dito madinig din natin si Lord, no, na tayo ay kanyang tinatawag, no? At hindi lang naman tinatawag kundi at least napapakita sa atin at napapaintindi sa atin na ihanda natin ang mga sarili natin kasi kapag ang Diyos ay tumawag ay hindi, tulad na sabi ko nga kanina, hindi po siya parang cute lang, okay lang, no? May fight kasi may mga bagay kang parang makikita mo na parang nakakatakot. Hindi naman. Sabi ko nga, hindi siya para takutin tayo, kundi at least ihanda tayo for preparation, for that calling. Di man ngayon, but my prayer is that wag na natin pang patagalin, no? Kung pwedeng after this, go, no? Magsabi na tayo ng yes and amen sa Lord, no? Sa mga panawagan. Of course, kanya-kanya tayo, may iba tayong mga panawagan, may iba't ibang mga pinagagawa sa ating ang Diyos, but I believe that meron ka ng hints nito na po pwedeng, hindi lang naman to ngayon mo lang to na dinig, no? Pwedeng naulit na to at si Lord for another time or another chance, di ko alam, third time, first time, fourth time, times na ba yan, no? Na nadidinig mo si Lord na tinatawag kita, no? Sa paglilingkod. Sige, pwede mo ba palapakan si Lord? So, yun na nga, sabi ko kanina, medyo hindi siya ganun katali because sometimes, no, yung panawagan at yung magiging commitment natin sa Lord, no, it's ridiculous. So, that is my title, or today. Ridiculous commitment, no?
bakit ba dito sa title na ito, no, na parang medyo naiba ng konti? Kasi ito talaga naman, no, na parang hindi mo siya maintindihan, no? Hindi mo masabi masaya ka ba o malungkot ka ba? Ano siya, mixed emotion no? At even yung klase ng kwentong dadaanan natin, hindi mo maintindihan kung matutuwa ba ang tao sa iyo o sumayap ang tao sa iyo, no? O ikaw ba ito na parang may something na parang may yun na nga, no? Ridiculous, ibig sabihin, depende kung saan mo to gagamitin. Pwedeng maging this is going for your bad or for good. But this time, gusto ko tong kunin in a positive yung gamit na, oo nga, na magmumukhang ridiculous to, but magiging blessing ito sa dulo. Sige, pwede mong palakpakan si Lord dyan. Sige. So, sige po, let us look, tignan natin itong kwento ni Elisha at tignan natin yung kanyang kwento. So, kaya siya dito na punta tayo sa title that ridiculous kasi may ginawa tong si Elisha, no? Meron siyang ginawa na isang bagay na medyo strange, hindi siya normal, no? But kasama doon sa dapat niyang gawin, no? Na para masimulan yung kanyang panawagan. So, the call of Elisha, sabi ko nga kanina, it is important kasi at gusto ko rin idugtong to sa atin na ang bawat panawagan natin ay mahalaga. No, friends? Akala natin wala lang sa pagbinbin natin, dun sa calling na meron tayo o sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos na hindi masyado natin binibigyan ng pansin. No? But in the case of Elisha, it is important because yung position nung etong si Elijah na papalitan niya ay mababakante, no? It is important because of Elijah's retirement na ang buhay naman ng tao ay hindi talaga parang forever, no? Parang lang naman din. Ako pwede ko siyang tignan as an illustration sa church natin. Kaya dito nagtuturo talaga ako at most of the time, ang gusto kong turuan mga bata, hindi na mga bata, yung medyo mas bata sa akin, Kasi nga, sila itong sasalo ng responsibility, no? Isang araw, ang tao naman, talaga namang pupunta ka sa old age mo or uuwi ka na kay Lord, but ang mahalaga ay merong pumapalit. Kaya si Lord tumatawag, no? Kaya sometimes makikita mo yung anointing, yung calling nandun sa isa, but hindi yan permanente. That one day ibibigay yan sa iba kasi magtatapos na yung may hawak nito, tulad nitong kwento nitong si Elijah at si Elisha. So, it is important because yung calling, yung pag-oo. Kasi pag hindi, mababakante yung trabaho. Mababakante yung position kung yung tao ay wala na siya doon sa opisina na yun. No? Yun yung hindi natin masyadong napapansin. No? O kaya hindi natin naintindihan. But this time, kaya ako nasabing importante kasi nga, mayroong kailangan magpatuloy. No, hindi ko alam. Maybe ikaw ito na magpatuloy pero yun na nga, tignan natin kasi sabi ko nga, tayaan natin na sa umagang ito, matuto tayo at ma-enlighten tayo, magkaroon tayo dito ng malalim ng pagkakaintindi na ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay hindi ito yung para ka lang bumili ng ano ba yung sinasabi nila? Ng suka sa palengke o sa tindahan. Mayroon talagang kwento na kailangan mo siyang bigyan ng halaga at latayan natin tong kwento nitong si Elisha. So, kung babalikan natin ang kwento ni Elijah. Kay Elijah muna ako para at least maintindihan natin
tulad ng sinabi ko kanina, etong si Elijah, siya ang may hawak nitong opisina na to bilang prophet, no, that time. But almost patapos na siya, no? Patapos na siya sa kanyang paghawak nitong responsibility na to at kailangan niya nang ibigay sa iba. So tulad na sabi ko, kung babalikan natin ang istorya ni Elijah, kung maalala ninyo, nabanggit ko to kanina, kung alam niyo kwento nitong si Elijah, hindi ito si Elisha, itong si Elisha, ito yung, sorry po kasi yung name medyo halos magkatunog, but magkaiba si Elijah at si Elisha. Si Elijah ay siya yung unang meron nito at ibibigay ito kay Elijah yung panawagan, ano. But yun na nga, sabi ko, itong si Elijah ay nakilala ito nung, maalala ninyo, nakilala siya nung magkaroon siya ng tagumpay, no? After the triumph on Mount Carmel, kung familiar kayo sa kwentong ito, at where the prophet called down fire from heaven, kung maalala nyo, nagkaroon ng paligsahan, no? Malaman kung sino totoo, sabi ni Elijah, kung sino totoo sa atin. Sabi niya doon sa mga 400 false prophet, no, that time na nagpapakilala that they're the prophets, no, but sabi nila dyan, sige, habang nandito itong mga taong ito, at least dito magkaalaman na kung sino talaga ang totoong propeta. Friends, merong mga false prophet na, may mga false workers, no, hindi lahat ng mga nagsasabi that they are working for God, but hindi po ganun kadali yun. Dapat meron pong ebidensya. At eto si Elijah na talagang kumuha na ng ebidensya. Kompetente siya kasi alam niya that yung God na kanyang pinaglilingkuran ay totoo. So, yun yung kwento. That at the end, natapos yung paligsahan at yung pamamaraan, sabi niya, sige, maglagay tayo ng altar dito. Lagyan natin ng kahoy. At sige, sabi niya doon sa 400 na mga false prophet that time, no? Sabi niya, sige, umpisahan niyo na, tawagin niyo Diyos niyo, no? Para bumagsak ang apoy dito sa inilagay na kahoy. But that in the end, walang bumabang apoy. Sabi niya, ako nang next. Sige, sabi niya. At partida, sabi niya, sorry sa word, no? Busan niyo pa ng tubig yung mga kahoy na yan para at least makita niyo, walang daya talaga sobra, no? Si Lord ay meron siyang ebidensya na ipinakikita. Hindi tayo nagsiserve sa Lord na parang tsamba-tsamba, no? Tayo na mga Kristiyano, we have our God that a lot of evidences that yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo, no? Yung baguhin yung buhay natin, baguhin yung mga, hindi ko alam, ang daming binago si Lord, no? Sa mga buhay natin, so that in the end, alam natin na walang pwedeng makagagawa nito kundi Diyos lang talaga. At sa madaling salita, kahit binuhusan ng tubig, bumaba ang apoy at natupok yung mga kahoy. So, eto si Elijah. But dahil doon sa kanyang ginawa at ang usapan kasi na kapag napatunayan na false ka, ay ipapapatay ka. So, sa madaling salita, itong 400 false prophet na ito ay pinatay ito, no? Kasi yun ang usapan, fake ka. So, sa madaling salita ay si Elijah ay nagkaroon ng problema. Kasi ang namamahala doon sa 400 false prophet, asawa ng hari, si Jezebel. Teka muna, wala maba ng kwento ko. Mag-overtime tayo. Alam naman ata ninyo to, no? But sige, yan mo. Upang meron kasi akong gustong sabihin sa idudugtong dito sa mga usapan. So, nagkaroon siya ng problema dahil nung malaman itong si Jezebel na nag-asawa to ng hari that time, alaga niya tong mga bulaan na to, na mga prophets na alam niyang namatay lahat. So, pinapapatay niya itong si Elijah. So, si Elijah received a death threat from Jezebel and ran, no? Tumakbo, natago, at dumating sa punto, kinausap niya ang Diyos na sinabi niyang, i-relieve mo na ako, Diyos. Alisin mo na ako sa opisina ng pagiging propeta. So, narinig siya ng Diyos. Yun ang request niya. Kaya nga, in chapter 2 ng
ng kings, para lang natuloy ko itong sinasabi ko, ibinigay sa kanya ng Diyos, yung kanyang prayer request. So in Kings chapter 2, 2 Kings chapter 2 verse 2 to 11, so ito yung nangyari yan, So yung usapan. Then it happened as they continue and on talk that suddenly, sabi nga nung Elisha ay, since na wala na siya dun sa office niya, kinuha na siya ng Panginoon. So, alam natin yung kwento, ni-rapture siya ng Lord. But si Lord, kailangan niya ng successor. Kailangan niya ng successor. So, it is important, kaya tulad ng sabi ko kanina, because Elijah's replacement. So, friends, mahalaga ang calling. Kaya minsan, kala natin yung tinatawag tayo ni Lord, yung parang pag hindi mo ginawa, walang nangyayari. No. Pwedeng magsara ang church. Because of that, yung parang may kulang, yung dapat yung ikaw ay nandoon, since na hindi ka, naalala ko yung preaching natin last Sunday, na yung dream ay pinifeed. At of course, yung tayo as in Christ City Church people, pangarap natin, lalo na siguro kami, ng mga full-timer, na ang Diyos ay yung i-bless ng Diyos ang church na to. Of course, including nyo, kayo naman ang simbahan. But nandun kami sa prayer that, Lord, bless your church. But hindi ito yung parang bless lang. We need to feed the church, Kailangan natin ayusin. Kaya kita nyo, pagpunta nyo dito, ayos na lahat, Nandiyan na lahat, complete na. Kasi kung hindi, ano itsura natin dito, So, kasama yun, na kung isipin mo, kung walang mga workers na nag-volunteer, nag-commit ng kanilang mga talents, mga bata, kanilang mga camera, andyan, mga multimedia, ano itsura natin dito? So, meron talagang problema, kapag hindi natin tinugon, yung, kung ano man yung gamit natin, So, mahalaga, it is important, kasi andun lagi, na merong vacuum, may pangangailangan, na kailangan natin punuan, at yun yung calling, Hindi yung calling na pa-cute lang na, may calling. No. Napakahalaga niyang calling na yan, Either tagawalis ka dyan. Meron po tayo ditong tagawalis, tagalinis, si Ate Rose, Sabi ko nga, minsan sa isang meeting ko, talagang nasabi ko sa meeting ko sa mga leaders, nandiyan ba si Ate Rose, wag lang lumaki ulo. Sabi ko, wag lang mawala si Ate Rose dito. Sabi ko, mangangamoy tayo lahat dito. Kasi siya talaga naglilinis dito. May isang araw siya na nandito siya for the whole day. Pagkatapos nyo dito, so sorry po na minsan kalat-kalat tayo dyan. Akala nyo, hindi po, nililinis po yan. Kaya pakisabi sa katabi, wag magkalat. Hindi naman kayo nagkakalat. But sometimes, dami mga naiiwan. But meron tayong Ate Rose na lampaso dito, lampaso doon. Kaya sabi ko, naku po, kapag si Ate Rose, nawala. Sabi ko doon sa mga leaders. Sabi ko, mangangamoy tayo dito. So may mga ganun po, na parang akala mo, wala lang. But ang laki po ng gamit, So hindi lang naman sa paglilinis, Lahat ng mga talent nandito po, nagagamit. Hindi ko alam, lahat, So, lahat po may gamit. Anong gagawin mo dyan sa piano na yan kung walang tutugtog dyan? So, hindi ko alam, So, alis na muna ako dyan. Sa madaling salita, pakisabi sa katabi mo, mahalaga ka. Ako po, manda ka yun. Kausap ko nga last Friday, yung isa na, wala naman siya dito, He's by profession, he's attorney. Sabi ko sa kanya, kaibigan ko naman siya, malayo na rin yung malalim na yung relationship din namin, being a friend. Pero in Christ City Church member siya. At sabi ko, ako po, manda ka. Sabi ko kasi magagalaw pati ito. Medyo natatakot ako, pati yung profession mo, baka magalaw yan. Sabi ko, dandahan ka ng yes and amen sa usapan natin dito. Parang ganun, So, but of course, si Lord naman yan, Hindi, walang talo kay Lord. Mamaya, pag-usapan pa natin. So, malaga, kasi nga, yun na nga, na may mga bagay na dapat punuan yung trabaho. In 1 King chapter 19, verse 16,
So, eto yung dito na-anoint na itong si Elisha. Elisha, so medyo magkadikit yung pangalan. Sabi dito sa verse 16, no? And sabi ng Diyos kay Elijah, i-anoint mo ang magiging hari ng Israel. At the same time, i-anoint mo na rin ang magiging kapalit mo. Kita niya to? Sabi dito, also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel. And Elisha, eto si Elisha, yun yung binasa na. And Elisha, the son of Shaphat, yung papalit sa kanya, no? Shaphat of Abel Mahola, you shall anoint as prophet in your place. So, meron talagang ganitong mga pangyayari po, no? So, dito, naintindihan natin that it's take a genuine, sabi ko nga kanina, man, upang hanapin yung tama ding tao, no? Kasi, nga naman, no? Kung yung mag-a-anoint fake, di fake din yung i-anoint, no? Sa church natin, mahalaga na yung man of God o sino man yung mga leaders natin, ay totoo upang yung susunod na ma-anoint ay tamang tao din ang mapipili. For sure, no? Walang pagdududa na that we are genuine here, no? As a church, no? Ang in Christ City Church. Sige, palapakan mo si Lord. So, anong gusto kong sabihin? Malaga kasi din yung church na sometimes titignan din natin, no, ninyo. No, you have to scrutinize. Kailangan mo din alamin, di pasok ng mga simbahan. Baka mga mali yung mga leaders at in the end, sayang naman yung tamang tao ay maituro ng maling leaders at that in the end, hindi magiging gamit. Teka muna. So, dito, magkikilala natin, sino ba tong si Elisha? Elisha, he was from the tribes of Issachar, sabi ng Bible. And his name means Jehovah, my Savior. Ito si Elisha. Elisha, hindi si Elijah, no? Kakalito, no? Pag-uusapan natin si Elisha, no? After this. Si Elisha talaga to. So, sabi dito, and he and Elijah, nagkaroon sila ng pagkakataon na pinagsama sila ng Panginoon as friend and co-laborer. So, teka muna, no? Sometimes, alam mo tao, merong, may pagkakaiba. Sometimes, parang hindi ako pwede, ganito ako, gano'n. No. May pagkakaiba ang tao, hindi talaga pwedeng maging katulad para ilapit mo ang sarili mo, no? Even in this story, itong si Elijah at si Elisha, although yung pangalan lang magkatulad, but Elijah had yung kwento niya, had no settled home. Si Elijah ay parang, nabuhay sa ilang, no? Parang si John the Baptist. Nandun siya sa ilang, wala siyang sariling bahay. But Elisha enjoyed the peace of a home. Meron siyang pamilya, meron siyang tanan. So, magkaiba yung may contrast itong dalawa, no? So, ewan ko, bakit ko ba ito nasabi? But because sometimes, ang dami nating reasoning, no? Parang, hindi ako lapat dyan, hindi ako lapat dito. Hindi talaga lalapat. No, kung lapat ang pinag-uusapan kasi magkaiba naman talaga ang bawat isa. Elijah was known for his long hair. So, yung binabanggit siya, yung description sa kanya And yung with mantle na yung lagi siyang may balabal, no? But Elijah was mainly si Elisha ay by his staff meron siyang ang hawak naman ni Elisha ay tungkod at hindi siya long hair. Sabi ng Bible, dinescribe siya na siya ay bald, no? Bald, yung walang buhok sa ulo, parang ganun. So, magkaiba yung kanilang, so, hindi pareho. But, siguro pwede pang dagdagan that Elijah was mainly prophetical, yung kanyang calling, but Elisha work was mainly miraculous. Si Elisha ay ginamit
sa mga pamaraan na sobra yung himala ng Diyos doon sa kanyang ministeryo. Mamaya babalikan ko yan, no? So bakit ko ba to na nababanggit? Because sometimes ito kasi yung mga reasoning, no? Na parang, ay, hindi ako para dyan, hindi ako lapat dyan, hindi ako pwede dyan, no? That sometimes ay doon yung nagiging dahilan upang wag natin tupdin o sumunod doon sa panawagan na meron tayo. Na ang siguro pwede ko pang dagdagan, no, na etong ang panawagan ay ano ba pwede? Hindi siya yung parang saka na lang Lord, no? Sinabi ko to kanina. Hindi pa ako ready, wala akong time, no? No, yung parang nandun ako sa tagal ko na rin sa pagpapastor. Madami akong nakitang mga tao na kung bakit hindi talaga sila makakumit because of that reason. Yung walang time, no? I'm very busy, Lord. Dami kong ginagawa, no? Yun yung nagiging dahilan kaya hindi nakaka yes and amen ang madami sa kanyang mga panawagan, Hindi naman kailangan mag full time, although may tinawag talaga si Lord para mag full time sa simbahan, but may mga tao na tinatawag, most of us, tinawag na meron tayong mga trabaho, but the same time ay meron tayong calling, May dito sabi ko nga, may abogado tayo dito, but andyan nagma-marshal, May mga ganun Andyan tagabukas ng pintuan, di nyo alam, abogado pala yan, May mga ganun na hindi naman kailangan na para mag full time at but meron talagang tinawag na para mag full time sa ubasan ni Lord. But ang ibig kong sabihin dito ay ang pagkatawag ng Diyos sa atin hindi sa panahon na parang doon ka sa wala kang ginagawa. Ang totoo ay sa malimit sa Bible na mga tao na naging mga successful, mga great man of God, tinawag sila sa panahon that they are very busy. Sila itong mga taong, like for example, itong si Elisha, mamaya pupuntahan ko to, na hindi naman siya parang walang ginagawa. Siya, manager siya ng farm ng kanyang magulang. At hindi lang bastang farm lang, malaki kasi may mga tao, may mga workers na pinamamahalaanan niya, maging doon sa ating binasa ay nandun yun nakalagay, na nagmamanage siya ng farm. So, etong si Elisha ay hindi siya parang sa panahon na parang wala siyang ginagawa. In fact, very busy. Hawak-hawak niya yung kanyang oxen, yung dalawang kanyang baka at umaararo siya. That time nung nadidinig niya yung panawagan sa kanya ng Diyos. Anong ibig kong sabihin, Sa malimit sa atin ay ito yung parang naging parang ano ba pwede? Yung scapegoat ba tawag? Or nagiging dahilan natin o reason so that wag natin magawa yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos kasi nandun tayo sa thinking na busy ako. Madami akong ginagawa. Lord, iba na lang yung mga hindi busy. No. Si Lord, kung titignan natin yung mga tao na tinawag ng Diyos at naging effective, ito yung mga busy people. Like for example, si David, nung tinawag ng Diyos si David, andun siya sa bundok, nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang pamilya. Si Moses, ganun din. Nung kinausap siya ng Diyos, nung tawagin siya, bumalik sa Egypt, si Moses, masyadong busy. Na nag-aalaga din ng mga tupa ng kanyang biyanan. Sino pa? Si Abraham. Nung tawagin ng Diyos si Abraham, very clear na sinasabi, si Abraham, he is a businessman. Lahi siya ng mga negosyanteng pamilya. They are very busy, but sabi ni Lord, iwanan mo yan at pumunta ka sa dakong doon. May gusto akong sabihin sa iyo. Sino pa? Yung mga disciples? Sino yung apat na mga fishermen? They're very busy, man, because they're fishermen.
In fact, nung tawagin itong mga to, ay andun sila sa kanilang mga bangka. No? Talagang busy na gawin yung kanilang hanap buhay. Sino? Si Mateo, he's a tax collector. No? Masyadong busy ang mga tax collector that time. Kumukuha ng taxes ng mga tao. No? Sino pa? No? Ang dami. Kaya, anong ibig kong sabihin? Hindi po dahilan ang pagiging busy natin para gamitin at sabihin, hindi ako. Busy ako eh. No? In fact, God never called a lazy man. No? That sometimes para bang ang tingin ng baday, walang ginagawa yan, kaya nandyan yan sa church. No? Hindi ko alam. Meron kaming mga sarili, mga experiences. Madami dito mga workers, no? Mga full-time ng church. They're teachers, no? Mga professional, no? Makikita niyo yung mga kasama natin dito, no? Engineer, no? Wala eh. So, hindi po. Tumatawag ang Diyos sa panahon na andun tayong busy, no? Pupuntahan ko si Elisha, no? Two principle, no? Kaya tama yung title. Ridiculous, no? Commitment. Bakit? Sasabihin ng iba, ano ka ba? Ano yung fellowship na yan, no? Ano yung church na yan, no? At mas mahalaga pa ba yan sa mga ginagawa mo dito, no? Hindi mo ba pinanginayangan yung kikitain mo? Ano yung Sunday service mo? No? Hindi ka ba manghinayang sa overtime? Hindi ko alam, no? Double pay, no? O kaya, hindi ko alam, no? But, no. Huwag nating gamitin yan, no? Yung mga bagay na yan para yung mga ginagawa natin o yung mga pinagagawa sa atin ng Diyos ay mabibinbin ng dahil yan sa kabisihan, no? At nagagawa nating lisensya. No? Two principles of ridiculous commitment nitong si Elijah. Una, no, gusto ko itong gamitin at magiging aral sa atin that you don't have to understand fully to obey immediately. No? That sometimes, no, na para bang gusto nating malabo eh, no? Parang, Lord, tika muna, malabo. No need, no, para intindihin mo ang maraming bagay, no, na kapag si Lord ay kumakausap sa iyo lalo na sa panawagan, no, sa malimit na pagkakataon later on mo na lang yan maintindihan. Pero sa malimit na pagkakataon kapag tinawag ka ni Lord, walang maliwanag, no. So hindi kailangan sukatin, hindi mo masusukat yan. That in the end, ay hanapin mo talaga kung panalo ka ba o hindi. Hindi mo makikita yan. Ma-experience mo na lang yan kapag nagsabi ka ng yes and amen. So that in the end, ma-realize mo na hindi lugi ang sumunod sa Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. No? In 1 Kings chapter 19, verse 19, di ako nawawala. Dito tayo sa ating pinag-uusapan. No? Dito, sa kwento ni Elisha, no? In verse 19, sabi dito, so he departed from there, sabi dito, and found Elisha. Si Elijah, hinahanap niya na si Elisha. So, in fact, ang totoo, bago ito, talagang kinausap na ng Diyos si Elijah na puntahan mo si Elisha. At itong verse 19, sabi dito, so he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing, nag-aararo that time with 12 yokes of oxen, before him. So, andun to si Elisha, very busy, no? And he was with the 12. May kasama pa siya na mga nag-aararo kasi nga, hindi naman maliit lang yung farm na kanyang
minamanage, no? Farm ng pamilya nila. Meron silang mga workers. At sabi dito, mayroong pang 12 mga nag-aararo, no? Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. Yung mantle, hindi naman to yung parang literal na parang binato sa kanya yung balabal. No, mantle means yung panawagan, ibinigay sa kanya, no? No. So yun yung apa nung pwede na tignan mas malalim. Elisha's sudden surrender, sabi ng Bible. Wala nang kung ano-ano pang hinanap na dahilan, no, sa kwento ni Elisha, no? So there are two things that comes to mind, no? Kapag binabasa mo to, no, mapupunta ka doon sa pag-iisip na paano ganun kadali itong si Elisha na tumugon at doon puntahan yung as prophet, ano, yung kunin yung prophetic office ni Elijah. Yun yung sabi, itirinu sa kanya, tinapon sa kanya yung mantle. And that is anointing and calling, no? Na sabi ay suddenly si Elijah hindi na nagreklamo. So, tignan natin ano ang reason, no? Anong nakita natin dito sa kwento na pwede nating kunin? Friends, gusto kong sabihin sa inyo na wag natin tong tignan na parang tinatakot tayo. Ako, tingin ko itong sermon na ito ay ini-enlighten tayo ng Diyos. Dumating man, di ko alam, overdue ka na ba? Or baka nga, andun ka pa lang, may potential kang tatawagin ni Lord, no? No, pero hindi para tawagin, kundi bigyan tayo ng understanding dito na eto talaga yun. Kasi kung hindi, mamamali tayo, mapupunta tayo doon sa ginagawa ng madami na saka na lang, Lord, pag hindi na ako busy. No? Saka na lang, Lord, pagka okay na to. No. Tatawagin tayo ni Lord sa panahon na hindi okay yung mga bagay na yan. No? Dito sa kwento ni Elijah, first, no, makita natin that he said yes to God and no to his possession. Nung sabihin niyang yes to God, that in the end, nung tignan niya yung possession niya, umekis siya. No? Hindi yung parang nag-yes sa Lord pero nakatingin pa rin sa possession niya so that hindi sabihin, paano to? No? Mahihirapan tayo kapag ganun. But in this story, makita natin nung mag-oo si Elisha, no, sa Diyos, no? Nung magsabi niyang yes to you, Lord, but andun siya sa kanyang kaisipan, no to you, possession. Hindi na ikaw ang magiging dahilan, no? At dito maintindihan natin na of course, hindi lang possession na basta sabi ko nga, siya ang namamahala ng farm ng kanyang family. No? At hindi naman siya nagpa-farm mag-isa. Meron siyang mga tao. 12 oxes, sabi, parish yun, very 24 yun, tagdadalawa. But, with plow, no? 12 plow. So, madaming nagtatrabaho araw-araw doon sa kanyang bukirin at siya ang manager. No, hindi siya parang, okay lang kasi farmer lang naman yan eh. No. Owner siya ng farmer, manager, but yun yung sabi ko na mag-oo siya sa Diyos. Hindi yung parang pwede naman sa, Lord, saka na lang pagka nalugi na ako. Lord, saka na lang pag hindi na kumikita to. Di ba yung mga ganun tayo? Lord, saka na lang pagka talagang wala na akong ginagawa, no? But in this story ay makita natin yung ano ba pwede? Ideal. No? Nang makita natin yung ideal na ng isang tao na nandun siya sa ganung kalagayan, no, na masyadong busy, but andun si Lord tumatawag. May kausap ba ako dito? So since na siya ang namamahala, no, pwede ko pang idugtong to that hindi lang siya namamahala ng farm ng kanyang mga magulang, kung hindi
na dahil siya ang namamahala, ay panganay siya. No? Kasi yun eh. Kapag ikaw yung panganay, ikaw ang bibigyan ng pamamahala dyan. But yung panganay kasi, no, in their tradition, siya din ang magiging tagapagmana. Alam niya na hindi lang ako namamahala dito. One day, ako na magmamay-ari nito because I am the elder. No, ang dami niyang pwedeng panginayangan. Sabi niya, teka muna, tagapagmana ako dito. Hindi na ako manager. Isang araw, owner ako dito. Paano yan? Saka na lang, Lord, no? Mga ganun natin, di ko alam, no? That sometimes sa panahon natin, no? Hindi naman ang lalaki ng mga dahilan natin, eh. Minsan, ang liliit lang, eh, no? Barya-barya lang ang katapat at pinagpapalit natin, no? Sa mga bagay na pinaggagawa sa atin ng Diyos. May kausap pa ba ako dito? Okay lang ba? Magpapatuloy pa ako. Uwi na tayo. Na? We talk about calling. Na? We talk about calling. Kasi, napakalaga nito. Kasi kung di natin ito madinig, no? Mananatili tayo dun sa konteksto, no? Na saka na lang pag wala na akong ginagawa. In fact, ang madami, no? Meron akong mga nadidinig, no? Sinasabi nila, saka na lang pag matanda na ako. No. Hindi ka natatawagin ng Diyos dyan. Tinatawag ka ng Diyos sa panahon ng kalakasan mo. No? But kung yung argumento mo na saka na lang, kapag matanda ka na, goodbye. Di mo na madidinig ang Diyos dyan. Dahil ang Diyos ay tumatawag sa panahon na nandun tayo sa mga prime days natin. No? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Pwede ba mas malakas pa dyan yung palagpak, no? Siguro sa umagang ito, no, medyo mabagal ako ng konti, but yung tanong, what are you giving up for God? No, dapat may ganun eh. Meron talagang kapalit. No? Katulad nitong kwento na narinig natin. No? Ano sa tingin mo na magiging kapalit? No? Ianda mo yung sarili. Kasi mayroong ganun. Na sa panahon na may hawak-hawak ka, doon ka tatawagin ng Diyos. In fact, ang totoo na kung sa tingin mo na tatawagin ka ng Diyos kung wala ka ng hawak, tulad ng sabi ko kanina, baka hindi mo na marinig ang panawagan ng Diyos. Dahil tumatawag ang Diyos doon sa panahon na mayroon pang hawak-hawak ang mga tao. But kung ito yung ano ba pwede? Kalakaran ng Diyos, siguro yun yung tanong that, what are you giving up for God? So, tignan mo na yan so that, hindi ko alam, pwedeng today, no? Or pwede tomorrow. Hindi ko alam, next week, but nandun ka sa process na, Lord, may sinasabi ka eh, that alam ko, Lord, ito ang nagiging hindrance. Itong hawak-hawak ko na to. Kung bakit hindi ako makaka-go. No, ang church nandoon na nanawagan. In least we have a lot of vacancies, no? Vacant, no? Sa church, dami trabaho. But salamat sa maraming mga anak ng Diyos na andito sila, no? Umaga pa lang, almost madaling araw. 7 ang ating service. 5 pa lang ang iba, o baka hindi lang, mas maaga. Andito na po sila, yung mga naka-assign sa morning service natin because nandun sila, mag-aayos ng upuan, maglilinis ng kung ano dyan, preparation, lalo kung ganyan, communion. So, andun na yan, mag-aayos yan ng mga gamit for communion. No? Ano kaya kung wala sila? Paano tayo magkukommunion? No? Yun yung sinasabi ko na mahalaga ang bawat trabaho ng bawat isa. Kasi kung hindi natin gampanin yung calling na meron tayong mamimiss at pwedeng hindi mapangyari yung mga bagay na nakikita natin ngayon, no? Sa ating simbahan. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam ano. I think this sermon ay kalakbit to kasama doon sa pangarap natin na ang church natin ay nagdeklara talaga that magsisiro member tayo, no?
Magsi-zero member tayo. Sabi ko nga, sobra lang yung pangarap, no? Kasi I think wala naman akong naririnig na may mga ganitong, hindi naman, wala naman superiority. Basta favor lang ni Lord to, no? Nabigla ako na lang na dinig si Lord, mag-zero member ka sa church, no? At yun naman ang tama kasi wala naman talagang member na yung okay lang yan, pansamantala, no? But darating ang araw na tayo kasi may uupo bago dyan na tayo naman ang magsiserve. Okay naman kung bago tayo, okay lang tayo, saglit, but that in the end, so tama tong usapang ganito. Kasi ang hirap din naman na sasabihin namin siya, enlist, mag-serve kay Lord without understanding. Kasi pwedeng sabihin natin na, busy ako eh. So tama to, so that and then, ma-enlighten tayo na, hindi pala busy ang dahilan. Kasi si Lord pala tumatawag sa panahon na busy ka talaga. So hindi na natin pwedeng gamitin to, no? At sinasangayunan tayo ng enemy. Sasabihin ng demonyo, at kung meron mang ayaw talagang makita na mag-serve tayo, si Satanas, no? Ayaw niyang magamit tayo so that in the end ay magiging sakit tayo ng ulo niya. So siya yung mag-a-agree, sabihin, oo nga, busy ka. Sabihin mo, hindi ka pwede, no? So, friends, siguro after this, ang prayer ko ay hindi na natin to pwedeng gamitin, no? Yung pagiging busy natin. Kasi nakita natin na itong mga great man of God, maging itong si Elisha, na nakita natin nung tawagin siya ng Diyos, he is very busy. No, ang dami niyang ginagawa. At in fact, hindi lang siya may ginagawa, may sarili siyang business, no? Na pwede niyang gamitin at dahilan. At sasabihin, Lord, saka na lang. But dito, nakita natin, si Elisha ay tumugon sa Diyos. Second, tignan natin ano ginawa niya nung madinig niyang gagamitin siya ng Diyos. No? Binasa natin, anong ginawa ni Elisha? He kissed his father and mother and say goodbye. No? Bigat. Pag tingnan mo, teka muna. Lalo kung family, Filipino setup, no? Makapamilya masyado tayo eh. No? Ang hirap, no? Pero hindi naman to literal, no? Na, sabi mo goodbye, hindi to. That sometimes ang malimit ng reason natin sa panahon natin ngayon, yung natatakot tayo kasi baka mabawasan ang budget ng family, kapag hindi ka mag-overtime, baka paano naman ang mga shopping. Yung mga ganun ba? No? Iniisip, puro pamilya. Okay naman ang isipin ng pamilya, but nandun yung isang katotohanan na more than God, yung ginagawa natin sa pamilya natin, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Yes, si Lord, sinasabi niya that you have to take care for your family, our family, no? But hindi yan dapat lalampas, no? Na mas mahalaga pa yan kaysa sa akin, no? Doon na nagiging problema. Kasi nagagamit na yung family natin so that in the end ay hindi na natin, no, nababaliwala naman ng Diyos sa mga panawagan na gusto tayong gamitin ng Panginoon. May kausap ba ako dito? Eto sabi niya kay Elijah, hayaan mo muna akong, okay na ako, Elijah. Pero payagan mo ako munang umuwi ng bahay ko at mahalikan ko man lang yung nanay at tatay ko at sabihin sa kanila, goodbye. No? So, mabigat, no? But sabi ko nga, ito yung example na pwede mong tignan na ano ba pwede? At least umabot ka sa ganong klase ng understanding, no? Hindi tayo ignorante na may mga tao na talagang ang laki ng binitawan, no? Para sumunod sa Diyos. So magiging paalala sa atin to na pwede mong sabihin, kung si Elisha nga buong binitawan ano ba to sa akin? Kapiranggot lang naman to pinanghihinayangan ko Kapiraso lang naman to hawak-hawak ko, hindi ko mabitawan, no? Pwede yun. Kasi nakita natin ito, sobrang taas at pwede mong i-compare na, ba't ba ako ganito? Ang liit lang nito no? Friends, ating ko may kinakausap ang Diyos, no? Sa atin, sa hapong ito. Kasi pwede kong sabihin na mahalaga ka, no? Sa kingdom ng Panginoon.
No? Mahalaga ka. Yung talent mo, yung gifts mo, no? Hindi ko alam. Yung time mo, no? Ang laking gamit niyan. Na kapag inambag mo yan, no? Para sa gawain ng Panginoon. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Elisha kissed his possession, no? And his parents, no? And say goodbye, no? Ang hirap, no? But sa atin na mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, no? Meron na ba tayong, hindi ko alam ano, paano mo gawing pattern nito sa buhay? Oh God, but si Lord nag-speak sa atin. Letter B, Elisha, sudden sacrifice. Sudden, no? Sometimes, Lord, okay naman. Naniniwala naman ako na may calling ako, may pagagawa ka sa akin, Lord. Pero, pwede ba, Lord, next year na lang? Na? But, in the case of Elisha, no? Elisha sudden, na? Alam niya, may sakripisyo, but, sige, Lord, kung may kasama man tong sakripisyo, Lord, nauna, Panginoon. Sabi dito, in 1 King, chapter 19, verse 21, so Elisha turned back from him kay Elijah. No? Nag-usap sila, sabi, wait, tahan ko lang magulang ko. And sabi dito, and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh. Yung karne nilaga, no? Using the oxen's equipment. Ito bigat. So, tama yung title, ano? Ridiculous commitment. Pero mo, yung panghanap buhay niya, yung baka, sabi, pag-uwi niya sa bahay, pinapatay niya. Kinarne, sabi, nilaga. At ang, ang ginamit niyang panggatong, araro. Alam mo yun? Yun talagang, hindi ko alam sobrang kwento, ang sobrang laman nung kanyang message, no? Okay lang naman kung nilaga lang o pinatay yung baka at kumuha ng panggatong o gano'n, normal. Pero very specific yung word ng ating binasa. Sabi, yung araro, yung equipment ng gamit ng pang-araro niya, ginawa niyang panggatong. No? Anong message, no? Meron dito, sobra. No? Sa pagpapatuloy ko, sabi dito, and gave it to the people and they ate. Sabi dito, yung kanyang baka, kinain na ng mga tao. Wala na yung baka niya. And he arose and followed Elijah and became his servant. Bigat, no? No? Bigat, no? But ito, hindi to kinikwento na parang kinento lang. Ginagawa tong example ng Diyos, no? Na kung kaya nga nito at ito si Lord, ito yung sinasabi niya, anak, teka muna, ganito ako tumawag. Huwag mong baguhin ang sistema ko, yung protocol ko. Hindi ako tumatawag ng mga taong walang ginagawa. Tumatawag ako sa mga tao na nandun sila at hindi rin ako tumatawag sa mga tao na walang hawak. Tumatawag ako sa mga tao may mga hawak-hawak, no? So that, sobrang kwento, no? Magiging malaman yung kwento. Hindi yung, wala, nung panahon tinawag ako, Lord, wala kasi akong ginagawa. Kaya tinawag ka, nag-oo ako. Walang kwento eh, no? Pero sabi mo, hindi, grabe yung panahon na yun. Lumilipad ako financially, sobrang laki ng income ko. Pero narinig ko si Lord eh. No, yun yung may kwento. Merong substance, may laman. Kung bakit ito, at kung bakit si Lord tumatawag sa ganong klase na, kasi gusto ng Diyos na lagyan ng kwento yung panawagan mo. May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, dito makikita natin na sa ministry, meron talaga tayong bibitawan. Meron talagang sakripisyo. No? Na dito makita natin na maliwanag naman, no need to interpret this story na binasa natin. Masyado siyang basic.
na nilaga niya yung kanyang baka, pinakain sa mga tao, at ang ginamit niyang panggatong, araro. Elisha sacrificed the oxen and he was plowing wheat and ano ba? At yung kanyang ginagamit, na for what? To seal. Ito ganda. Bakit ginawa ni Elisha to? Pwede mo isipin, pwede ba Elisha, kumuha ka na lang pagkatong mo, ba't pati yung araro, dinamay mo pa? Alam niyo, ang Bible, nagtuturo siya, ikunento ito, to seal the deal. To seal the deal. Lord, hindi lang siya yes and amen. Sinilyuhan. To seal the deal. It is interesting that Jesus said in Luke chapter 9 verse 62, sabi dito, but Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Alam ni Elisha na pwedeng andito na ako, pero pwede sa isip niya maya-maya titignan ko yung mga araro ko, nandun pa eh. At pwedeng ang iniisip niya baka magiging dahilan pa to magbago isip ko sa commitment ko. Ito yun Kaya sabi ni Jesus, no one having put his hand to the plow and looking back, it is fit for the kingdom of God. Maging yung kanyang mga disciple, naalala ko, nung nag-yes and amen sila, in Luke chapter 5 verse 11, sabi ng kanyang mga disciples, so when kwento sa kanyang mga disciples. So when they had brought their boats to land, sabi, they forsook all and follow him. So merong ganung kwento talaga. So Elisha made sure that there was no plow na para pa balikan niya, or oxen, to pull it, Yun eh. Ito yung pwedeng, ito yung mga tao yung nag-declare that inaawit din to sa simbahan eh. Yung no turning back. Sorry, Hindi naman yung calling natin sa Lord ay hindi part-time. Ang panawagan natin sa Lord ay lifetime, Hindi yung parang kontra-kontrata lang. No. Ang panawagan natin sa Lord ay hindi to, kaya tama to si Elisha. Talagang tinanggal niya ang magiging dahilan para, magiging reason para magbago isip niya. Nakwento ko isang istorya sa panahon nung, I think ito kasabayan to, sa panahon nila Magellan dito sa Pilipinas. Etong si Hernando Cortez, isa siyang namumuno ng isang ship na going to Mexico kasi i-conquer nila ang Mexico eh. Kaya naisip ko nga, kaya pala itong mga Mexicano, na mga sobra din ng parang ugaling Pilipino, mga ribulto, nandun lahat. Kasi kinongker din pala sila ng mga Spaniard, But itong si Hernando Cortez, nung makarating na sila sa daungan ng Mexico, talagang umorder siya sa kanyang mga tao na sunugin na ang barko natin. Sunugin na yung barko. Sabi sa mga ito, ba't mo susunugin yan? Paano tayo makabalik sa... No. Nung pumunta tayo dito, is to conquer Mexico at wala nang balikan ito. Dito na tayo. So, ito yung katulad ng kwento nitong si Elisha eh. Nung itong conquistador na to, itong si Hernando, alam niya na wala na, dito na tayo mamamatay.
alisinan natin ang magiging dahilan para magbago isip natin at gustuhin man natin, sunog na yung barko na yan. Wala na tayong sasakyan pabalik. Ito yun friends. Ang pagiging Kristiyano ay hindi ito yung parang kontrata lang, no? O, lalo na ang pagiging Kristiyano, including our service to God. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Lalim, medyo nakakatakot, but ito yung ideal. Hindi. Ba't may mga tao na umubra naman? No? Ba't may mga tao na nagsimula at nagtapos talaga ng nagsiserve sa Lord? Ba't nakayanan nila? No? So, doable. Pwede. No? Of course, kami naman, ako, dami kong kwento dami namin give up. No? But walang pagsisisi. Pwede ko sabihin that kota na ako Pero nung mga panahon, talagang walang maliwanag, no? Kasi nga, hindi naman kailangan, tulad ng sinabi ko kanina, na maintindihan mo maraming bagay sa pagsunod mo sa Lord. Ma-realize mo na lang at maintindihan mo kapag nandun ka na. At lalo kung patapos na yung pinagagawa mo. So that hindi sabi mo, kaya pala. At that in the end, friends, hindi lugi. Yung kasi yung thinking na madami, teka muna, paano to, paano ganyan. Hindi po lugi. No? Sa malimit na pagkakataon, wala naman ako ibang kwento, family ko. Di ba? Walang lugi. No? Sabi mo, paano pamilya? Paano mga anak? Hindi lugi. The Lord will provide at more than doon sa kakayanan mo ang pwedeng gawin ng Diyos sa pamilya mo pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, The principle of ridiculous commitment. Number 2, those God uses, yan ba yan? The most are the one who hold on the least. Alam mo, ito yung gusto mong maging effective. Bumitaw ka ng mga hawak-hawak mo. Gusto mong maging effective sa kingdom ni Lord? Hindi man lahat magbawas ka. Kasi yun yung wisdom. Kasi sometimes kung bakit mo hindi binibitawan dalang iniisip mo, baka, yung dami mong baka Pero ang totoo, na habang konti lang yung hawak mo, no? Yan yung may potential na nagiging effective. May kausap ba ako dito? Parang konti na lang amen. Sige, konti pa, patapos naman na din ako. Tuloy pa tayo. No? Sa kwento nitong si Elisha. No? Anong meron itong si Elisha na pwede nating kunin? He is firm on his goals. Si Elisha. His attitude, no? Yung kanyang pagsimula ay hindi siya yung parang sigurista, no? Kapag tinignan mo, sabihin, lugi naman, no? Yung parang, lugi naman. Yung, pero mo, galing sa pagiging manager, tapos, makikita mo, sa kwento ni Elisha, tagahugas ng paa, tagaabot ng tubig kay Elijah. Pwede mong tignan that, what? At pwedeng sabihin ng mundo, ano yung pinagpalit mo dyan? Ano ba yung fellowship na yan? Ano ba yung church na yan? Sinayang mo ang opportunities mo. No? Ang ganda ng future mo dito. Ba't mo pinitawan yan? Pwede yun No? Na talagang pipigilan ka. O, pwede sa thinking mo sabihin, teka muna. No? Anong katapat nito? No? Parang, ano yan? Tagahugas ng paan ng lingkod ng Diyos na samantalang manager ako dati. No? May mga ganon. Yung attitude ni Elisha, no? Na nagsimula siya sa kanyang paglingkod sa Diyos na hindi agad-agad na nandun sa top. Elisha follow Elijah and he started out as his helper and servant. Yun ang binasa natin kanina sa Bible. No? Na pag tinignan mo, minsan, kaya ayaw mo, kasi ano ba yan? No? Ano ba yung ipagpapalit ko yung oras ko na yung parang maglinis-linis lang sa church? Dito na ako, mag-overtime na lang ako.
Hindi ko alam, marami tayong mga dahilan at compare natin. Kasi minamaliit natin yung pasimula na pwedeng pinagagawa sa atin ng Diyos. No? We notice that what we read at the end of verse 21, kung pupunta natin, ano sabi din? He rose and went after Elijah and ministered unto him. Naging servant na taga-abot ng tuwalya, taga-abot ng tubig. No? But hindi naman kasi nagtapos doon, no? After his farewell, itong si Elijah, no? Itong si Elijah ay talaga namang kinuha na to ni Lord, no? That in the end, no? Itong si Elisha ay na-promote. Elisha became the prophet, no? Nung bumitaw siya sa kanyang dating ginagawa ay sa simula, naging personal servant siya. Oo. But hindi naman kasi nagtapos doon that sometimes minamalit natin yung panawagan ng Diyos. Yun ang totoo. Kwento din namin to eh. Nag-start kami ni Pastora, yung wife ko, sa isang community, anong lugar, yung pag tinignan mo, lalaiting ka talaga ng mga kamag-anakan mo. Sabi, pinaggagawa nyo dyan. No, mga professional, ba't nandiyan kayo sa, ano ba yan? No? Parang ganun. But that time, di mo sila masagot kasi wala kang sagot sa kanila. Pero hindi. No? Sabi ko nga, may mga pagkakataon ang pagsunod sa Diyos ay hindi naman kailangan malaman mo ang buong detalye. No? But nandun kang komportable that, Lord, di ko man ito naiintindihan, pero alam ko, Panginoon, Lord, na maganda ang plano mo pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So siguro ito yung ibig sabihin that watch out for our attitude. No? That sometimes nagiging tayo yung parang gusto natin lagi bossing. Ayaw natin ng mga bagay na dumaan sa process. Lalo na pagpatungkol sa Panginoon, sa kanyang gawain. Sa kwento nitong si Elijah, yung tulad ng sabi ko kanina, he is firm on his goals. Letter B, yung kanyang activities, his activities, Yung activities niya noong time na nandun siya sa pasimula, after a period of training as a servant, to Elijah, Elisha begins his own ministry, So makikita natin, dami kong nakitang sa panahon natin ngayon, may mga churches ako nakikita na ang lalaki ngayon. Saan galing yung mga pastor? Nagsimula lang na nagbibit-bit ng ano ba pwede? Ng bag ng dati niyang pastor. Pero makikita mo, hindi naman nagtapos doon. Naging effective. Very successful yung ministry. Pero saan galing? Taga-bit-bit ng bag ng pastor? Parang ito si Elisha. Elisha began his own ministry that in the end made notable. Hindi lang yung ministry na parang hindi mo mapansin, kundi mapapansin mo sobrang galawan ng Diyos pagkatapos dun sa ministry na meron siya. Bakit? Kung si Elijah ay yung kanyang, nung siya ay nabubuhay pa, ang Bible ay pwede mong tignan na major mga miracle na nagawa nitong si Elijah, yung kanyang pinaglingkuran, 6 lang. Pero itong si Elijah na dating taga-abot lang ng kanyang tuwalya o taga-abot ng tubig, ang Bible kinento 12 major miracle na ginamit siya ng Diyos. Double. Tama yung hiningi niyang anointing, yung give me your double portion of your anointing, Elijah, na pangyari sa kanya. Saan siya nagsimula? Taga-abot lang ng tubig. But that in the end ay mas naging effective siya. Mas nakita ang power ng Diyos through Elijah, kay Elijah. Sorry sa word, almost the same. Friends, ito lang naman
Kaya nga dito sa church, sinasabi ko sa mga workers natin, yung mga tinitrain ko ng mga bata, no, mga young professional, karamihan dito sa atin, mga leaders natin, blessed tayo at mga bata yung mga tinatawag ni Lord. But of course, meron naman din, may mga edad, but isa sa effective sa church ay yung mga next generation, yung mga bata pa ang mag-handle para matagal pa yung strength ng kanilang ano ba pwede? Yung lifespan ng kanilang buhay. So safe tayo as in Christ City Church. Pero sinasabi ko nga talaga sa kanila na huwag kayong mag-alala, no? Lampasan niyo ako, mas maging magaling kayo sa akin. Wala akong problema. Sinasabi ko sa kanila, magiging proud lang ako sa inyo, no? Na mas magaling kayo sa akin. Pagmamalaki ko kayo. Because hindi naman this is not about competition or whatsoever. At ito nangyari kay Elijah at kay Elisha. So that in the end ay sobra yung experience ni Elisha kay Elijah sa kanyang ministry. No? Si Elisha ay tulad na sabi ko, 6 lang yung record, yung mga malalaking miraculous things na nagamit siya ng Diyos, but si Elisha ay 11. Pero hindi pa nagtapos, no? Kung balikan niyo yung kwento ni Elisha, may pang-12. Bakit? Patay na siya. Hindi niyo ba nabasa yun? Sabi, nilibing si Elisha at yung libingan niya that time, may gera, may labanan. So, ang sabi ng Bible, andito yan, gusto nyo basahin ito. Verse 2 Kings 13, verse 20 to 23. May oras pa ba ako? Basahin ko na nga to. Sabi dito, then Elisha died. Ito, patay na si Elisha. Si Elisha, hindi to si Elijah. Si Elijah, unang namatay. Ito, si Elisha to, yung sumunod sa kanya. Pero ito, patay na rin. Sabi, then Elisha died and they buried him, and riding bands from Moab invaded the land in the spring of the year. Yung lugar na kung saan siya pinaglibingan, in-invade ng mga ibang lahi. So it was, sabi, as they were burying a man, that suddenly they spied a band of riders, and they put the man in the tomb of Elisha. Na ilagay yung isang warrior o itong tao na nakikipaglaban at inilibing, sabi, pero nailibing doon sa libingan nitong si Elisha kung saan nandun siya. Pero ano sabi dito? And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. Biro mo, no? Yung pagsunod ni Elisha, hindi talaga talo. Friends, brothers and sisters, sa pagsunod natin sa Lord, sobra ang kwento na iiwan natin sa mundong ito. Hindi lugi. Pero mo, patay na, sabi, nung inilibing itong isang soldier at natapat dun sa kung saan siya inilibing, at ang sabi, nung matouch yung kanyang buto, biglang tumayo itong patay at nabuhay. And that is pang-12 niyang miracle na kung saan patay na, naggamit pa siya ng Diyos. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Ano ang pwede pang, give me 5 minutes, 3 minutes, tapos na ako, na pwede nating matutunan dito sa panawagan na meron itong si Elisha, no? Doon sa una natin na pag-usapan, first, get busy living. No? Get busy living. Second, when God calls, go all in. As conclusion ko. Third, burn any bridges that might tempt you to turn back. Kasi marami akong mga nakitang mga tao na nagsiserve sa Lord but they have their reservation. Tama si Jesus, sabi niya, na habang nag-aararo ka, huwag ka nang tumingin sa likod. Kasi
hindi ka magiging fit sa kingdom ko. Pero may mga tao na pwede naman, no? Parang laging safe mood na anuman, nandun ka lagi nakatingin na, anyway, may babalikan ako. May babalikan ako. At definitely, isang araw, babalikan mo yan. Goodbye, Lord. No? Kasi hindi mo sinunog yung tulay. Meron ka pang tulay na dadaanan para balikan. Pero dito sa case at sa kwento nitong si Elisha, sinunog niya ng tulay. Sinira niya na para wala na siyang balikan. No? Because marami din akong nakitang mga tao na ginagamit ni Lord, but where they are right now, wala na sila. Ando na sila, busy sa mundo. No? Dami ko at sad to say na itong mga taong ito, ang lalaki ng mga calling nito for the kingdom of God, but nakagawa sila ng paraan para makabalik, no? Sa mundo, at dahil yung tulay, hindi nila sinira. Friends, ito ganda nito, ano? Burn any bridges that might tempt you to turn back. Kasi magiging reason yan na pwede ka pang bumalik. Ganda nung ginawa nung mananakop ng Mexico, no? Itutusan niya yung mga tao niya, sunugin yung barko natin nang wala na tayong reason para bumalik pa sa bansa natin. Dito na tayo mamamatay. Finally, stick with your decision until God's call you home. Ito nang talaga yung pinaka, yung pinaka-last, yung matatapos yung ating calling, no? Ang panawagan natin, ang paggawa sa ubasan ng Diyos, ay yung tawagin na tayo ng Diyos sa talagang totoo nating tahanan sa langit. Yun na lang talaga ang makapagtapos sa atin, no? Para tayo ay, no wonder dito po sa atin, sa church, may mga senior citizen tayo dito, but they're still, no, working, no, sa vineyard ni Lord. At they enjoy, no? Na-enjoy nila na sa kabila ng mga edad na meron sila. Nakikita ko masasaya sila na ini-expend pa nila yung time nila for the kingdom of God, no? Kasi wala naman talagang retirement sa Lord sa paggawa. Sige, pilapakan nyo nga si Lord. Teka muna. Gusto kong sabihin na, kapatid, hindi lugi ang mag-serve sa Lord. No? Kung sa tingin natin na parang lugi kasi maraming mawawala. No. We experienced that. I experienced that, no? More than dun sa expectation mo ang pwedeng hindi ibalik, kundi ano ba pwede? Idagdag ng double, triple, no? More than that. So that hindi mo talaga pwedeng pagmalakihan ang Diyos. Sabi mo, oh, Diyos ha, nag-serve ako sa'yo. No. Titiklop ang luhod mo kapag nandun ka na, kasi ang Diyos ay hindi na-outgive. No? Hindi papayag ang Diyos na pagmamalakihan mo siya at sasabihin, ayan, nag-serve na ako sa'yo. No. Babalik ka sa Diyos at nandun yung pasasalamat mo, kasi kung ano yung ibinigay mo sa Kanya, hindi lang double, no, triple, no, 100-fold pwede niyang ibalik sa iyo pagkatapos. So, babalik ka sa Kanya nang andong kang nagpapasalamat. At then, pwede mo talagang sabihin, Lord, salamat talaga, Diyos. Binigyan mo ako ng pagkakataon to serve you, Lord. At napatunayan kong hindi talaga lugi at hindi talo, Panginoon, kundi isang pribileyo, Panginoon, Diyos, ang magamit mo kami. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, tapos na ako, ano? Yes, maybe it looks like ridiculous, no? Yung commitment na ibibigay mo sa Kanya, but don't worry, no? Hindi lang ako may sabi dyan, kundi ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 10, no? Sabi dito, but may the God of all grace, grabe si Lord, pinakilala yung sarili niya that He is the God of all grace, no? Who called us,
called us, no? May kinalaman sa calling mo, sa panawagan mo, no? O called you, no? To His eternal glory by Christ Jesus. Pero ganda o sabi, after you have suffered, no? That sometimes you think that yun yung lugi, no? Pero sabi dito, suffered, pero sabi ay pansamantala lang naman yan. Hindi naman yan forever. Suffered for a while, no? No? But sabi dito, suffered for a while, andun ang pangako ng Diyos. Perfect, establish, strengthen, and settle you. Andun si Lord, hindi pumapayag na magtapos tayo ng nandun na parang lugi. No? Definitely si Lord, alam niya kung kailan tayo magtapos sa buhay na to, but that in the end, gusto niyang patunayan sa'yo bago tayo umuwi sa talagang tahanan natin. Walang pagsisisi, kundi pasasalamat sa Kanya. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Can we stand up? Lika na, Pastor Micah. Hindi ko alam tama tong pinag-uusapan natin since that we have our declaration in this church that magsisi-remember tayo. No? Magsisi-remember tayo. Ganda lang na umabot tayo sa punto na kapag pinakikilala natin ang ating mga sarili, no? Lalo na kung naisasama natin ang kwentuhan sa ating pong simbahan, hindi natin na sinasabi that, member ako ng church ng In Christ City Church. Alam mo, sarap lang pakinggan, umabot ka sa punto na sinasabi mo, worker ako ng In Christ City Church. No? Yung nandun ka sa talagang, yung panawagan, no? Si Lord ay, hindi tayo tinawag ni Lord, sorry. Walang condemnation. Hindi tayo tinawag ni Lord para tagapakinig lang ng tagapakinig. Tinuturuan tayo ni Lord. Tulad nitong si Elisha. Tinuruan siya ni Elijah so that in the end, siya ang papalit, no? Sa trabaho ni Elijah. No? Yun. So nakikinig tayo ng ganito, akala natin, wala lang. Pero hindi mo alam, no? Isa ka sa magiging gamit, no? Isa ka sa magiging blessing ng church, no? Nagsimula ka lang sa pakinig, but that in the end, o nagsimula ka sa pagiging member, but that in the end, hindi yan nagtapos dyan dahil magiging manggagawa ka ng Panginoon. No? At saya lang, ako gusto kong ma-experience ninyo dito. Ibang-iba ang pakiramdam ng members sa workers, even in this church. Alam mo kung bakit? Sa observation, palang kitang na yan eh. Yung mga, sorry at sabi ko nga hindi to para iyain tayo, whatsoever, no? Para maging maliwanag lang at makita natin na, teka muna, mas mainam talaga ang meron tayong commitment sa church natin. Kasi, alam mo yan, sinasabi ko, papasok ka sa church, nandun ka pa lang sa labas, hindi mo alam paano mo i-project ang sarili mo, akit ka na hagdanan, hanggang sa pagpasok mo dyan sa pintuan. Hindi mo alam. Kasi pakiramdam mo lagi, visitors ka. O visitor kayo. No? Yung parang hindi ka talagang parang bahagi ng pamilya kasi parang lagi kang visitor. No? Yung andyan na parang pag kinamayan, wala talaga. Yung parang iya. But ang dami kong nakitang ganyan dito that when they enlist, ramdam yung they belong, no? Yung sinabi mo, pamilya ka, ramdam. Pakita mo sila, galawan dito, wala na yung problema. Puntayan doon, pasok sa opisina, no? Yun, sayang no? At yung pakiramdam, bago na, hindi yung parang laging bago, laging visitors, umabot ka sa punto na yung pakiramdam mo na belong ka na. This is my family, no? Makikita mo, mamaya, sorry po kami na mga workers dito, enjoy namin. After this, no, may pagkain kami dito, every Sunday. Hindi naman, gusto ko lang to paramdam sa inyo upang makita ninyo pagkakaiba. Kakain kami mamaya dito. Yung iba, magmamadali, mag-uwian. But we have our food here.
No, enjoy namin yung kakain kami, sabay-sabay. Mararamdaman mo yung family. Friends, no? Hindi namin kayo ma-invite o kayo, hindi nyo ma-invite sarili nyo kasi alam nyo, hindi kayo workers. Pero kapag nag-enlist kayo, kasama yun sa nababago. So, sarap lang habang kumakain, nakaupo dyan, kanya-kanyang grupo, kwentuhan. Ganda, no? Lumalago yung relationship natin, di lang kay Lord, even among us. Pwede ba yun? So, hindi talaga talo. Friends, ako sinasabi ko sa inyo, mamaya paglabas niyo dyan o mamaya dito, may magsasabi dyan, ang daming bakante ng trabaho sa Lord, no? Tapos sinasabi niya, we need workers. Ang Bible nagsasabi ay totoo naman that anong sinasabi niya? The harvests are plentiful but the workers are few. Ang daming trabaho pwedeng gawin. The harvests are plenty, no? But the workers are few, no? Ito yung trouble, but ito yung gusto nating puntahan na masettle ito, no? No? Hindi, promise. Huwag tayong pumayag na parang lagi tayong visitor, no? Wag. Kulang, sayang. So, hindi ko alam. Pwede ba tas natin yung ating mga kamay? Yes, Father. Thank you for your word today. Hindi ko alam. Kayo mga nakikinig sa amin online, maybe may church ka. Hindi ko alam. O wala kang church, but that yung desire mo to serve the Lord. Come. Kung malapit lang po kayo dito, nandito po kami sa city ng San Jose del Monte, Bulacan. No, we are boundary, no? From Metro Manila, going to Metro Manila, no? 10 minutes ride, nasa Quezon City na kami, no? So, malapit lang po kami sa Metro Manila. Kung kayo po nandyan sa Caloocan, Quezon City, boundary ng Caloocan, come, no? Or kayo mga nandun sa papunta ng North, nandyan ang Santa Maria, nandyan ang North Sagaray, no? Sige, you're very much welcome to come, no? Na ma-experience ninyo ng literal, no, ang church, no? Experience na at masaya kaming makilala namin kayo, no? At one day, no, gusto mo mag-serve sa Lord, come, no? No, we have a lot of opportunity here to serve the Lord. Hallelujah. Father, thank you. Kayo po na mga nandyan sa harapan, sige, can you raise your hand? Lord, alam mo, kung sino to mga anak mo na to, nandun yung desire. But thank you, Lord, for your word today, to your word today, God, na-enlighten kami. Hindi reason, Lord, yung hawak namin, wala kaming oras, busy kami. At ngayon naintindihan namin na kami talaga to ang inahanap mo, Lord. Sa panahon na busy kami, sa panahon na madami kaming mga bagay na gustong hawakan, gustong puntahan, whatsoever. Lord, sige Lord, here we are, God. Lord, sige, kausapin mo itong mga anak mo na to. At sige Lord, hayaan mo, Lord, na after this, Lord, ay mabago yung aming decision. Lord, ang prayer ko ay, Lord, pupuntahan namin yung pagtugon namin sa panawagan na meron kami. Kapatid, kung ikaw to, sige, i-commit mo yung self mo sa Lord. Sabi mo, Lord, sige Lord, nandito ako, Lord, at I'm ready, Lord. Ano man yung kalagayan ko, Lord, ngayon, I am ready. Mapameron ako, mapawala ako, nasaan man, ano man ako ngayon, Lord, I am ready because, Lord, narinig kita na tinatawag mo ako, Panginoon. Sige, after that, come. Ito ang church, nananawagan, enlist, ang daming pwede natin simulan, sama-sama tayo dito sa church upang paglingkuran ng Panginoon. For this city, no? For this country, hindi ko alam, no? Isang araw, pwede, gamitin tayo ng Diyos sa labas ng bansa. Lord, thank you. Ang daming potential at opportunity, no? Para magamit tayo ng Panginoon. Father, thank you. Hallelujah. Sige, pwede pa umawit pa tayo sa Lord? Nasa si Pastor Mike, awit ka pa ba? Pwede po ba palapakan si Lord? Sige, awit mo tayo sa Lord bago tayo magtapos. Hallelujah. Come on, can we lift up our hands sa Panginoon? Come on, we sing. Christ is my firm foundation. We sing. The rock on which I stand,
when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. Ooh, so why would he fail now? One more time. Christ is my firm foundation. Yes, he is. The rock on which I stand when everything around me is shaking. Hallelujah. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. Thank you, Lord. He's never let me down. He's faithful through generations. Yes, Lord. So why would he fail now? Come on, we sing. He won't. Hallelujah, Lord. He won't. Hallelujah. He will never fail. He won't fail. He won't fail. One more time, we sing. He won't. Thank you, Lord. He won't. He will never fail. Believe in him. He won't fail. He won't fail. He won't. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Diyos, salamat po sa mga salita ninyo sa umagang ito. At God, panghawakan po namin ang aming narinig sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami. Patuloy mo kaming tulungan at turuan sa mga bagay patungkol, Diyos, sa iyo, Panginoon. Salamat, God. Muli, sa iyo ang kapurihan at sa iyo ang pasasalamat. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Sige po, tayo po ay makakaupo.